Hey, good morning, good afternoon, good evening. This is Butch Bartolome, the Business Mentor blog over Manila Times. And today, we have a very young couple entrepreneurs. No, If you remember, last year, inimbita ho natin yan at na-interview natin yan. No? And at that time, they were only talking of 5 stores. Today, mind you, they are now reaching already 11, going 12 stores. So again, pakilala natin ang mag-asawang Mark at Christine Vasquez ng yun, Coffee Buddy. All right. So Coffee Hello. Buddy, Christine and Mark, good Sunday to you. Kamusta ho ba kayo? Kamusta na? Hi, Sir Boots. Thank you po for having us here. Oo, Hello. mukhang We're hindi happy kayo to see you. mukhang hindi kayo tumatanda, no? At itong Coffee Buddy at itong Macadamia at itong Arabica, ayan, dumadami na dumadami. But ano update pala? Ano nangyari mula nung last year nung nag-usap-usap tayo? Ano nangyari sa mga stages ninyo? Yun, sir. Sir Butch, happy ako na medyo dumami o nadagdagan kami here sa Coffee Buddy. Dahil sa patuloy naming dinedevelop yung proseso, word of mouth, nadagdagan kami. At yung iba naming franchisee ay nag-multiple branches na. At yung iba naman, may kakilala, nag-franchise na din. So napakasaya lang din po na kahit hindi pa po kami nagpo-promote ay medyo nakikilala na si Coffee Buddy. So ngayon, Sir Boots, we're ready na to join ng mga expo for franchise. So hopefully, some other time in the future, makapag-join na kami sa mga expo. And by the time you are watching this, by August 6, ladies and gentlemen, August 6 to 9, ay sila po ay sasali sa Coalition of Filipino-American Asia-American Chamber of Commerce in California. Sila po ay kasama dun sa Asia Meets America in Anaheim and Marriott Hotel in Anaheim. No? So if you're watching this and in the US or you have relatives, yan ay makikilala niyo po yung mag-asawang itong Coffee Buddy. So tell us, ano ang mga naging kumbaga leap of faith, no? Kumbaga, wala pa kayong ilang years, 2 years na, 2 years na ba kayo, hindi ba? We started franchising po noong 2023. So kahit pa paano, naka 2 years na po kami. But we are not really promoting the franchise. Oo. The reason why is gusto po namin kahit pa paano ay maging ano muna, ready. Pero lagi ko nga sinasabi, motto ko, when you are ready, you are late. Pero dahil nga dito kasi sa franchising, pagka kasi nagmadali tayo, nakakatakot din. Mas maganda pa rin talaga pinaghahandaan. Tsaka siguro po, more on focus kami sa pag-develop ng mga products. So parang, we're Oh, letting the products do the itong talking. product na ito ay alam ko Vietnam, ano ba? Vietnam blend, dark no? Kumbaga i-compare mo dito sa ano ba ito? Isa pa no, light no? Tsaka ang bibigat 1 liter para bang ewan ko, kaya na isang tao ito, Christine. Ito ba pwede bang mga tao diyan na they're watching and they really want Coffee Buddy addicts? Parang ganun ba Yeah, 'yun? actually, sir, yung 1 liter naman is intended for group sharing na ng coffee. Pero may mga Mm. customer kami na actually yung 1 litro is para lang sa kanila sa isang araw. Yeah. So siguro pagka talaga sobrang lakas ng caffeine Mhm. caffeine tolerance, talagang kaya nilang ubusin yung coffee. Yeah, and then they also Mm. trying to make tipid-tipid, Sir Boots. They're Mm. doing like salin-salin every day. So instead siguro of siguro buying every oo, maliliit na cup, no? Pero kung ikaw yung nagtatrabaho sa call center or you probably do is making a project, no? You probably may want to finish all of this by the time you finish the project, di ba? Yung mga Yes, sir, ganyan. yung hawak niyo, sir, na Viet style coffee, ano lang siya, Oo. 250 pesos. So yan yung pinaka-affordable naming coffee. So Oh, very, biro very mo, sulit. 250 pesos, ilang cups to? Yeah, Good for 4 to 6 cups na yan, Sir Boots. Oh, laki ng tipid malaki So rather than brewing your own,
meron ka ng exactly, no? Kagaya nito, ano pa itong isang tawag natin dito, LS ba ito? That Ah, is Latte, latte. light sweetened latte. Yeah. sweetened Mahilig ka latte, naman, no? Sir Bot, sa mga may milk sa coffee. Yan yung may recommend Mm. namin sa inyo. So meron pang isa dito no? Alam mo, nagbebenta na ako eh. Kung gusto niyo mag-order sa akin, tawagan niyo lang ako ha. This one, ano ba ito? That is the famous caramel macchiato po ng Coffee Buddy. So, proud po ako dyan kasi once na na-try nyo yan, lagi mong maiisip na yan yun na yung standard mo pagdating sa caramel macchiato. Wow, talagang paano kayo nag-develop nito? Are you really passionate about coffee from the start? Talagang ganun ba Sir. kayo talaga nagsimula? Yes, sir. Actually, nung before na hindi pa kami nag-business, coffee drinker na talaga kami. Then, nung nagkaroon na kami ng coffee shop, dun kami nag-training talaga from the scratch. Mm. Like, nag-barista training kami, nag-check kami kung paano mag-roast, kung paano rin magtikim ng coffee, and kung paano gumawa ng recipe ng coffee. So, very, Deep. kumbaga, deep yung knowledge na gusto na inaral namin about coffee. Yeah, pero nung nag-aral kami, dun pa po namin na-realize na hindi lang pala kape yun yung iniinom namin. That's why may mga pricey na coffee. Kasi nandun yung proseso. Kung malalaman mo yung process from farm to cup, grabe, ang daming pinagdaanan ng kape. And then kapag nalaman mo kung paano magkakaroon ng high quality coffee, sabihin mo sa barista mo, thank you for the coffee. Yeah. So talagang it's really a science, not just an art of making coffee. Di ba? In other words, alam ko kasi pag umiinom ko ng kape, isang kape, 45 beans daw yan no? And na-expose ako doon sa mga kumukuha ng coffee cherry, by hand pala yan, no? By By hand, hand. na hindi lang yung uugain mo, no? Kasi Apo. dapat hindi masira yung mga, yung red, no? Yung ripe, no? So, ang mga coffee pala, hindi talaga nasa flat ground. Yan pala yung mga Yes. nasa bangin, ha? Yes, So, tama po. there's really some conscious effort, no, na talagang all these coffee pickers are risking their life for you to have coffee para bang wag mo itapon yung kape. Di ba? Wag mo Doon aksayin. doon sa process po ng learnings namin, napadpad na po kami sa Vietnam, and then the Vietnamese told us na napaka hirap talaga ng ginagawa nila, pero dahil passion din nila. Actually, Sir Butch, nung nandun kami, yung farmer doon napakagaling gumawa ng V60 kung paano mag-brew ng kape. So Manual brewing. manual brewing. So napaka lalim din ng knowledge nila. Sabi ko dati nung nag-start kami, pag syempre ko-connect tayo sa mga farmer. Pero dun sa farmer pala na yun, high level knowledge po pala yung meron sila. So, grabe, hanggang ngayon, natututo pa rin po kami. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po kami. Kumbaga para sa 5 years or 6 years, turning 6 years na po kaming nagbe-business ng coffee. So, akala namin na alam na namin lahat about coffee. Pero nung nagpunta kami sa Vietnam, ang dami pa naming pwedeng maaral about coffee. Andun na yung coffee roasting, coffee farming, Picking. talaga. So, yun. So talagang, dami ang Vietnam namin kasi ang daming coffee shops, no? At saka they have a variety of coffee beans, 'di ba? So maganda yung exposure nyo, no? Kasi hindi lang yung alam ko magtimpla ng kape. Kasi na-expose ako sa probably YouTube. Okay, pero you went further down, deeper and deeper kasi seryoso kayo talaga sa seryoso kayo sa negosyo, in other words, 'di ba? So you really want to take it to that level. And then dun sa pag-aaral pa namin, Sir Boss, na-realize namin na in the Philippines pala, kailangan din talaga ng tulong ng mga locals na nagpo-produce ng coffee. I think kapag mas malalim kasi yung reason bakit nagkakaroon ng for example, nung kape, mas lalo mo siyang gagawin Kasi sa Vietnam, nung bago pa daw po sila maging top 2 producer ng coffee, ay talagang mahirap daw yung bansa nila. Pero nung naaral nila na ito yung pwedeng mangyari kapag ginalingan nila dun sa pag-produce ng coffee. So natulungan ng coffee yung kanilang tawag dito, agriculture. So mas tumaas yung nila, antas ng pamumuhay nila. So dito sa Philippines, I think sana magkaroon din ng initiative bawat kagaya ko na matulungan din yung ating local beans dito. Yun po yung gusto ko namang mangyari sa future. Correct. You have to do your part kasi sinasabi natin being an entrepreneur,
is not by yourself, no? You also live with the community and try to uplift, no? Hindi lang yung what is me for me and that's me. Hindi, you're not an island by yourself, no? But you're trying to promote. So again, Philippine Coffee, maraming malakas ang association yan, and they really try to promote, no? So very important ito, no? So yun. So but you are now franchising, right? Ilan ang naging franchise nyo so far from the last year? What when we were talking last year, we were only talking about 5, no? And how many branch ang company nyo? It's just 1, right? And then the 4 are franchisees. Sino-sino pa yung itong mga 4 na ito last year? Yung pinakaunang mga franchises po namin is from Quiapo, Maypaho, Caloocan, Robinsons Malolos, and Tuguegarao. So yun yung unang mga franchises po namin. Then ngayon, Pero naglagay kayo sa Quiapo, hindi kayo kinabahan kasi the market is you're far from being a bazaar, and then naglagay ka sa Alejandro Roses, and then all of a sudden, naging Batang Quiapo kayo, di ba? Parang ganon. Ano ang nakita mong na it will fit the concept ng Coffee Buddy sa Quiapo? Our target, sir, is students talaga. The younger generation, as you can see, our background here is bright talaga. So ito yung sample or ito yung parang 3D model namin. Dahil yung aming concept talaga is bright, parang yung tipong napakasayang pumunta. Masasuggest ko din talaga na yung talagang younger generation dahil sila rin talaga yung mas hilig din sa coffee. Yun yung reason bakit napadaan kami sa bandang U-Belt. And then you also expanded to Moraita. I saw that post. Again, finding a spot that's difficult, no? Kumbaga gold mine yang Moraita na yan, no? So nanganak ang inyong franchise. But saan nanggagaling ang mga franchises nyo, Christine, Mark? Actually, yung mga naging franchises po namin, luckily na galing sila from being a customer muna. Then after nyan, meron din kami mga franchisee na nakita kami sa social media. So yun yung sinasabi ni Mark na parang power of social media talaga. Na pagka na-market si Coffee Buddy, na-market yung brand, mas magiging malawak yung exposure niya, ay mas ta-target namin yung mga possible na pwedeng maging franchisee. And dagdag ko rin po, Sir Butch, I realize lately lang din po, mas powerful pa rin po pala yung word of mouth. 70% of our customer is returning customer. I realize po dun sa data na meron kami, sabi ko, paano nangyari yon? So, ibig sabihin, bumibili and then yung 30% is new. Ibig sabihin, nadagdag lang sila dun sa mga returning customer. And then, the market is growing. Kumbaga parang, siguro, sa produkto, sa service, yun po yung nare-realize namin. Pero yung isa sa mga maganda yung ginawa mo, sinabi mo, Mark, no? You analyze, no? You just don't post and post and post, no? You have to know ano ba 'yon? Ano ba analytics, 'di ba? Being an entrepreneur, you have to understand bago kayo nag-post, ano ba yung balik? Ano yung for example, nagsimula kayo sa bazaar. Paano nyo ba na-focus yung bazaar ninyo? Bakit kayo nagsimula sa bazaar? Dahil nag-online din kayo, di ba? Aside from that, bakit kayo nag-bazaar? Anong point nyo doon? Yun sir, yung before kami nag-bazaar, meron na kaming first shop dito sa Quezon City. Then after few months of operating, doon kami napaisip, why not we try to do the bazaar. And yung bazaar, malaking tulong siya para ma-promote pa yung brand and to have a brand awareness sa mga possible customer. Malaking tulong siya kasi doon din kami nakilala and mas nagkaroon pa ng mga inquiry about franchising dahil sa mga bazaar. And actually, meron kami mga naging franchisee rin na nanggaling din sa bazaar. So, ayun, malaking tulong. Mo yun. So yung bang kumbaga kung ano yung tinanim, meron ding harvest, di ba? Mayroong importante doon. Like for example, iba sabi nila, ayokong basar, ang dami-dami ang kakapagod. But again, kayong dalawang mag-asawa, maaga kayong gumigising, nagbubuhat, nagdi-display, tapos nakangiti pa kayo despite na pagod kayo, di ba? Sa dami ng taong nagpupunta.
no? So hindi pa kayo nakaisip ayaw na namin 'to, magbago na lang tayo ng negosyo kaya? Ang kinaganda sa bazaar, maiisip mo, Sir Butch, hindi lang pala ikaw yung pagod. Mare-realize yung mga kasama mo pagod din. Pero dun sa mga experience namin sa bazaar, I see the potential po talaga. Nakikita ko um, yung mga tao na papatingin talaga. Na yung mga tao lumilingon. At nakakatuwa lang din, Sir Butch, na kapag lumingon sila, masasabi nila, uy, ito yung kape ko. Ito yung sumalba sa akin nung nagre-review ako. Sabi ko, wow, grabe. Hindi Yung nila memories, makakalimutan yung brand. meron ka ng memories, di ba? Opo. Tsaka remarkable pala yung brand namin na mapalingon lang, maalala agad nila na yun yung kape nila. Yun Mm, pala yung binibili nila sa online, Shopee or correct. Lazada. Pero marketing is also one aspect na yun, and you have somebody who really help you as part of the team, right? Yes, sir. Kasi you can do the product but you don't have the good marketing, it doesn't rhyme, no? Kumbaga, pangit ang pagkakabrew ng kape. Di Yes, ba? sir. So, Pero ang maganda dito, Sir Butch, kami pareho ng asawa ko, naniniwala kami na importante yung marketing. That's why, day one pa lang namin, meron na po agad kaming marketing staff. At ngayon ay marketing head na po siya. So, mm, importante po talaga sa amin yung marketing. Yung pag-create pa lang ng branding namin, mula day one, nandyan na po yan. Hindi po kami nag-launch ng product na hindi kami sure dun sa logo, or hindi kami sure dun sa pricing, or dun sa branding. And naniniwala kami na yung marketing will help us talaga sa operations kung paano kami makakapagbenta ng product. Yeah. so there's already a team effort, no, nangyari. In other words, hindi yung I just want to have the product, pero how will the product reach the airwaves, no? Yun ang importante doon, no? Yun ang nakita niyo doon. So, sa ilan ang branches niyo? After the first 5, naglagay kayo ngayon. Saan yung number 6, number 7? Ano na yung mga nagsulputan na mga branches niyo ngayon? After po nung last natin is Tugigaraw. So nagkaroon ng second na branch din po yung Tugigaraw namin that time. Then nagkaroon din kami ng sa Santo Tomas, Batangas, sa Panay Avenue, Quezon City, Mm. and saan pa ba? Sa Dun sa Moraita. Moraita. Sa Moraita. Then another branch ulit sa Tugigaraw. So ngayon, nakaka 3 branches na yun sa Tugigaraw po namin. Parang suking-suki na kayo ng Tugigaraw, no? Kumbaga, Coffee Body has captured the hearts of mga taga-Tugigaraw. Ganun ba yun? Nakakatuwa lang, Sir Butch, nagpunta kami doon. Tapos sumakay ako sa tricycle. Sabi ko, Sir, ano naman po ako sa coffee shop, yung pong popular na coffee shop dito. Tapos hinihintay ko kung saan kami makarating. Nagulat ako, Coffee Body. Wow. So yan, the power of branding, importante yan. But I guess isa yan sa mga nakikita natin, no, that you have a franchisee who has multiplied not just one, but again, second and the third, no? Para bang it now tells you that this franchisee believes in your system and you really have supported this franchisee. Yan ang kumbaga golden buzzer yan sa franchising, to have multiple branches by a franchisee. Yun ang importante diyan, no? So yung eto namang Tugigaraw ay nag-word of mouth, napasa sa Moraita. Ganun ba 'yon? Nagpasa-pasahan. Ano nangyari doon? Tama po. Yung sa Tugigaraw, meron siyang common friend dun sa taga Moraita. And then yung friend po nila na yon ay nagkwento na ang ganda ng ang sitwasyon ng Coffee Buddy sa Tugigaraw. Baka gusto mong mag-franchise dito, meron kang location dito, sige, lagyan natin. And then nakakatuwa lang, nung nagpe-present kami doon sa magiging franchise namin dito sa Moraita, halos hindi na kami nagsalita. Yung friend na nasa gitna, siya na yung halos mag-present sa amin. And then, maganto na lang sa amin, okay na yan. Okay na yan. Ang maganda rin po kasi yung friend na yun is naging customer din talaga ni Coffee Valley Tuigaraw. So, Kita mo alam 'yon? niya na quality talaga yung binibigay na products ni Coffee Buddy. Kaya din, perfect lang din. Kasi ang ganda ng location din nun sa Moraita. Kasi sa along the way lang din po talaga siya, malapit dun sa PR. Oo. In Kaya other very words, ganda ng ang laki market. ng bandera ninyo, no? Talagang itong marketing ninyo, si Chat Rose, ha? Oy, shout out kay Chat Rose, ha? Talagang
Grabe ang bandera talagang kahit saan hindi mo lang hindi mo talagang mapakikita at makikita mo, hindi ba? Talagang sumisigaw yung brand, di ba? So yun. So, So ano-ano ngayon ang mga saan yung may mga nag-i-inquire ba ng mga franchises pa? Marami pa ba o wala pang tigil yan? May mga naka-pipeline na ba? yes. Meron kaming mga naging inquiry rin po na kung sa bandang south ng Metro Manila kasi wala pa kaming around Parañaque, Pasig, ganun. So yun yung Hmm. mga inquiries ngayon. Then may mga possible din na inquiries up na applicant dun sa Bacolod, mga Visayas area. So yun yung nilo-look forward namin ngayong taon din po. Akalain mo naman, no? Akalain mo we're just talking last year and all of a sudden you're mushrooming and now you're even posed to go overseas to conquer what can be done for people who want to invest, no? Yan ang ano doon. But how big is your team right now? Kasi alam ko nung araw ilan lang kayo at actually by mabibilang mo sa daliri, no? Ang mga tauhan ninyo. Ganon, di ba, Mark? Nung nag-start kami, sir, dalawa lang tayo Oo. plus marketing staff. Dalawa lang kayo, tatlo, no? Tatlo, Oo. plus barista. Tatlo. And then, ngayon, kahit papaano, nag-grow na po yung first branch, nadagdagan na po sila, tapos meron po kaming commissary. Total of 20 employees po kami dito sa aming office. Growing po, I think, kakailanganin na rin po namin ng mga iba pang kasama habang kami nag-grow. Pero dahil nga sinasabi ko palagi kay Ting, hindi kami nagmamadali. As long as kaya pa namin, sige, tayo, magtutulungan muna tayo. Ayun po yung namin, mindset po naming dalawa. Oo, importante yan kasi you can grow and grow but again, magiging hollow at walang saysay, no? There's no purpose why you're growing. You have to ask why and how. So yun ang importante doon. So ano ba ang alam mo Mark and Christine, ang daming coffee shops na nagsulputan ngayon. Nasaan ba kayo ngayon? Ano ba yung unique selling proposition ng Coffee Buddy? Ito sir, dahil sobrang passionate po namin sa kape, napakadaming bansa na napuntahan namin para i-try lang yung mga kape namin, na kape nila. At na-realize namin na, ang ganda ng kape dito, ang ganda ng kape dito. Doon po nabuo yung tinatawag naming Cups of the World. Si Cups of the World, pinag-combine po namin yung mga iba't ibang drinks sa iba't ibang bansa para matikman mismo ng kapwa natin Pilipino. At syempre, maliban sa Pilipino, yung mga taga doon sa bansa nila, pag na-miss nila yung drink nila, doon na nila matitikman sa Coffee Buddy. So yan yung Oo, first kasi ever concept na Yeah. merong cups of the world. Different drinks from different countries. Kay Coffee Buddy makakuha. Wala pa aba, po nakitang ganun pero yun nga, sana mag-grow yung concept na to at mas marami pang opportunity ang may offer namin. Kasi alam ko ang iba-ibang countries, iba-iba. Like I was in the Middle East, yung Turkish coffee nila talagang makaisa ka lang noon, sigurado hindi ka na matutulog buong gabi noon. Yun ang Opo. experience ko, And then iba-iba, no? Iba-iba. So really, para bang ang Coca-Cola kasi, merong sa Las Vegas, meron silang House of Coca-Cola. And meron silang mga samplers, no? So, again, since you're going to the US, I want you to visit that. Kasi may mga samplers sila from Sri Lanka, India, Europe, Germany. Iba-ibang klase ng Coke. And mind you, there are about 20 samplers na iisa-isain mo. Talagang, wow, iba pala ito. Ibang itsura, no? Iba-ibang Coke, no? So again, you can be similar to them, di ba? Ang ganda nun, Cups of the World. Para bang ang mga OFW ngayon, whether you're from Italy, whether you're from Germany, and say, wow, that will be another challenge, Mark and Christine, how to prepare the right. And the only judge for that is probably OFWs who have been in that country or the citizens of that particular country, di ba? So Or yun. to go there, Sir Butch, kasi mahilig din talaga kaming mag-travel. So dahil ngayon, hilig namin mag-travel, magkakaroon pa kami ng purpose para sa pagpunta dun sa mga bansa na dapat makita namin kung tama ba yung lasa sa ginagawa namin dito sa Coffee Buddy. Wow.
The first yan, nako, saludo yan. Nako, ang dami siguro full pack siguro yung mga branches nyo dyan. So, this year, 2025, ilan mga target yung branches at the end of, your forecast how many branches are you looking at? So, target namin, Sir Butch, na mag-end yung year na to with 20 branches in total. Or more, syempre. Pero we're aiming kahit at least 20. Realistically, at 20. Yes. sir. And that is what? About what? 9 more to go? Yes, sir. Para Nine more to go. Parang mabilis yung ma-accomplish naman yun kasi 11 na kayo, 12 na, di ba? 8 pa. Casino lang. We're just entering our second quarter, di ba? So meron pang marami pang buwan, no? Siguro conservatively 20, but you might even be more than that, right? I hope, sir. Yes, sir. Sana. So Habang yun. dumadami rin po yung opportunity. Lagi po akong doon sa opportunity. Pagka nakita ko na okay, 4 na barista yung madadagdag, so happy ako na madadagdagan yung community. Every time na makikita ko kasi yung bawat branch, I really approach dun sa mga barista and I appreciate them kasi passion din talaga yung pagiging barista, hindi lang siya trabaho eh. Like nag-e-enjoy ka habang ginagawa mo yung latte art mo, how to communicate sa mga customers. So talagang I appreciate sa lahat yung mga barista talaga. Oo, I'm sure your training must be really focused on the barista, di ba? Yes, Talagang you really have a pool of baristas, no? And especially with the concept that you're now coming up with, siguro talagang pukpukan ng training niyan, no? To really excel. Yun ang Yes, importante ang doon. sakit din sa ulo bilang nagde-develop ng product. Talagang ang lalim din ng research kasi hindi dapat hula-hula lang. Dapat alam mo talaga kung ano yung spill, kung ano paano mo ipapaliwanag yung drink. Kasi napansin po namin Sir Butch dun sa mga branch namin, maraming foreigner, maraming pumupunta. Koreano, Hapon, tapos mga Italian. Talagang tinetesting yung beans namin and then they keep coming back para matry yung kape. So, Yes, kaya doon din po nag-came up yung concept namin na Cups of the World kasi nakita namin na mostly may mga customer kami na iba't iba yung lahi. So ibig sabihin si Coffee Buddy is approved to any nationality. yes. Then So talagang may mga foreigners na kayong nakikita ngayon na pumupunta sa inyo. Opo, Yes po. every day, sir. Tinatambayan tayo ng mga Americans, minsan nagugulat ng Korean. Koreans. Inspiration natin sila dun sa mga kape natin dahil yung mga pinapanood naming YouTube, pag may mga vlogs about coffee, Koreans, talagang passionate din sila sa kape, mga Hapon. So, yun po, isa rin sila sa mga inspiration talaga namin, sir. That's good. I mean, in other words, you're not just serving coffee to the local population, pero nagsiserve ka pa rin to the foreign sector natin, no? Yes, So which Saka means nung meron ka nga pinakita sa sa reel mo no, yung mga foreigners no na papunta sa Moraita, no? So for them, I mean, to patronize, you're really putting up a good competition, di ba? Yes po. And then nung nag-join kami sa Philippine Food Expo, yung mga Pilipino doon, akala foreign company kami. So sabi ko, we're local company, sir, ma'am. So kaya lang po mukha siyang foreign. Kasi siguro, ginandahan po talaga namin yung presentation namin. Since the beginning naman po, lagi po kaming ganun na best presentation yung gusto naming makita nila. Kasi maliban dun sa presentation, yung product talaga, napakasarap naman po talaga. And So maybe probably, din. naglagay kayo talaga ng standards. In other words, I think that's one of the benchmarks that you did, no? The first accomplishment, you established the benchmark, not just product. It should also look and feel, that same feel, that color, the ambiance, di ba? So talagang total package, no? Hindi lang yung nagnegosyo ka, kape lang. But what is in the product, para bang, tsaka na yun, kape na muna. But kayo talagang in-embrace niyo yung product with such design, di ba? Yes, Even sir. Sabi nga namin, opo. pati Sabi nga namin, color, sir, di ba? gusto namin yung customer namin ma-feel na parang coffee buddy rin namin sila through our products. Tama.
Mm. So, Bakit very nga good pala to naging coffee buddy? Bakit kaya naging natawag niyong coffee buddy? Marami naman kayong pwedeng ipangalan. Yes. Meron kaming group of friends nung bago pa kami mag-umpisa. And then we call each other as a coffee buddy. Pero specifically, si Tin yung coffee buddy ko. So, na-realize ko na ang ganda nung term na yun. Parang pag grupo ka talaga, coffee buddy mo. Tapos ito pang asawa ko, coffee buddy ko. So, yun, dun po talaga nag-umpisa. Tsaka siguro naging aligned din kami na gusto naming coffee shop is maging parang friendly coffee shop. So we want our customers ma-feel na barista and customer are coffee buddies. Mm. So yun siguro yung So may connection, concept. no? So yung Mm. barista, kaibigan niya yung mga customers, no? So there's always an interaction, not just having coffee per se, but Mm. really building a camaraderie. Ganun ba yun? Tama Yes po. po. Tsaka actually sir, doon sa mga nabasa naming reviews, natutuwa kami na minsan yung customer kahit mag-isa lang siya, tapos pumasok siya ng store, parang happy daw nung ambience niya, parang unlight nung feeling pagka pumapasok siya sa Coffee Buddy. Narinig namin tsaka nakikita namin sa mga reviews. So yun yung mga natutuwa kami pagka nabasa namin. Nagulat kami, Sir Oh, Butch, one time may customer kami, Italian siya. Tapos wow. lumapit po siya sa akin, sabi niya, napakaganda ng ambient at napaka-friendly ng mga barista. Friendly coffee shop, sabi niya. Napakaganda ng review na yun. Personal eh. So talagang these are unsolicited ika nga no na testimonials, no. And so basically now you're open to other areas in the Philippines aside from all the places that you mentioned earlier. Saan ba kayo nag-oo ngayon, naka-target ngayon, ang focus nyo ngayon? How about Mindanao or the Visayas? Are you ready to accept an opening? And sir, maraming inquiry. Mag-go lang kami talaga kapag may mga inquiry na eh. Then tsaka namin pinag-aaralan yung Mm. mismo process. I think we can do it na kasi medyo matagal na po kaming nag-aaral kung paano namin magagawa yun. So, yun. So we're very open not just to other parts of the Philippines, but also syempre international, we're aiming for that. Wow, galing. Nakakatuwa kayo, no? Kasi imagine less than 2 years nag-uusap-usap lang tayo kung paano magsimula ng kape, nagsisimula ng product costings, kano yung concept, then all of a sudden biglang boom, para kayong nagkaroon ng bloom, And the fact that your entry to the US is actually another accomplishment, Imagine mo, how many entrepreneurs would even dream and say, yeah, but you landed and you got approved, right? In other words, the fact na siguro nakita Coffee Buddy, this is another young entrepreneurs, right? Hindi ba kayo kinabahan na here you are, you're now applying and you're now going to the US? Ano bang mindset na nangyayari sa inyo nun? Actually, sir, ako personally, hindi ako makapaniwala na may opportunity pala na makapunta ng US kasi hindi ko in-expect na kaya palang makapunta ng US with our business. Opo. Ako naman, sir, ang nararamdaman ko that time, kinakabahan ako pero pag hindi ako na-approve, sabi ko, hindi yun para sa akin. So, hindi ko inisip, parang hindi ako mag-worry. Nagulat na lang kami, may dumating na email na na-approve nga kami. So, And saka talagang, sinabi nung wow. nung interview kami na approve kami. So, ibig sabihin, binigay ni God sa amin to. Ibig sabihin, andito kami sa right track. Exactly. Everything falls in its right time, di ba? Sabi nga natin, hindi kayo nagmamadali, but everything is starting to fall and building a foundation, di ba? Towards your, exponential growth, di ba? Yun ang nangyayari doon. Ay, nako, alam mo, believe ako sa inyong dalawa. I mean, you're so young, but I guess the question that really asked, sa aking isipan paano naman yung pamilya ninyo? Entrepreneurs are always telling, hey, don't work and work. Have a striking balance between the family, personal life, and business. Kayo ba, paano nyo tinitimbang ito, Christine? So, ngayon, Sir Boots, nag-set na kami ng boundaries or kumbaga may sinet na kaming time for family time. Then, kasi parang pagka yung isang tao na burnout siya, parang ang hirap din magtrabaho.
Kaya sabi namin, magse-set tayo ng day na for family or for personal lang. Then after that, para ka na-recharge eh. Mm. Then after that, pagka dumating na yung Monday, ready na ulit kami sa sa bakbakan, ganun. Pero dumating din kami sir sa mga problem before na minsan nakakalimutan na namin na mag-asawa kami. Minsan na nagiging parang feeling ko driver niya ako. O kaya minsan na nagiging parang secretary ko siya. So sabi ko, parang mali na din. Kumbaga, okay nga, nagiging successful nga yung business. Pero tayo naman, hindi naman tayo healthy as a couple. So medyo nag-ano rin kami, nag-ano rin kami, tawag dito, nag-reflect din kami sa dun sa sitwasyon na yun. So nung fast 2 years, 1 year ago o 2 years ago pala yun, nag-usap kami ng malaliman. So sabi ko, kapag naging successful man tayo, tapos hindi naman tayo masaya dahil lagi tayo nag-aaway, hindi rin yun okay. So kaya hindi kami nagmamadali. Sabi ko, let's do our best. Bigyan natin yung lahat ng makakaya natin. Pero pagdating sa family, priority natin ang pamilya. Kasi Hindi lang 'yun siguro, no, dahil kayo yung mga bata pa. Hindi niyo pa rin nararamdaman yung kumbaga naniningil yung inyong katawan, no, dahil you have that energy, no, but once you reach the age of 35, 40, ayan na, no, kumbaga medyo may knock time for payout, but if you're not taking care of your health, yun ang isa importante. I think the most challenging part sa entrepreneurship is maintaining health. Hindi ba? Yung bang, minsan kasi, na-excited kayo, di ba? Minsan hindi ka nakakatulog dahil ang dami mong iniisip, Mark. Umaandar, naka-spotlight yung kayo, no? And then all of a sudden, you lose your sleep, your stress, your anxiety. Alanganin na, no? So you don't eat well, di ba? Yun, delikado yun, no? I think, isa yun dapat yung tignan, no? Health is still the wealth, no? Yun ang importante, right? So, Yes. healthy living, right? Ganun. Naniniwala ako dyan, Sir Boots. Kasi tulad niyan, kapag ikaw napabayaan mo sarili mo, hindi ka rin makakapag-isip ng tama eh. Kukulangin ka sa energy, hindi mo magagawa yung mga task mo. So, sayang lang din. Kaya kung ako sa mga tao na nagbi-business, i-monitor yung sleep, i-monitor yung kinakain. Ayun. I think yun po importante talaga, Sir Boots. Naniniwala ako dyan. And aside po siguro dun sa health, siguro bumabawi rin kami spiritually kasi syempre dapat di tayo makalimot na magpasalamat din sa Panginoon kasi hindi naman to mangyari without His guidance din. Tama. Oh yeah. Nobody is a Superman. In other words, kumbaga, kayo mga may-ari pero meron naman kayong direktor sa taas, no? Who approves and disapprove. Kumbaga, Tama. yung pag-apply nyo sa Amerika approve, di ba, sa kanya. So that's it. According to that focus, no? So yun. So ano pa ang pratikong I always ask is there are a lot of people who want to have business, who want to have a break. Kagaya nyo, you're a working student, you're an employee, then all of a sudden bigla kayo nagkaroon ng break and breaking from the chain of being employee forever but being an entrepreneur. So anong mga mapapayo mo ngayon, Mark? Like yung mga growth mindset, ano nakikita mo? Siguro, base sa ginagawa namin araw-araw, we always do yung parang magtiwala sa proseso. Kasi dun sa proseso, kapag ka nakita mo na yung proseso tama naman at sinusunod mo lang siya, unti-unti makakamit din natin yung goal natin. Pero wag lang dapat tayo nagmamadali. Kasi kapag nagmamadali naman tayo, na-miss natin yung mga details, na-miss natin yung dapat pala naayos na natin to nung umpisa pa lang bago natin to ginawa. So yun yung yun yung tingin kong dapat talaga trust the process, 'di ba? Yeah. So importante yun. Plus again, joining groups like you're a member of Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City, your active role, you're always participating in events kasi importante yan may mga inputs yan no. You're also establishing network, no? Importante yun, no? Kasi nobody will know you if you are not probably a member of this and this, no? But you have to know the right association to join. Yun ang parate. You cannot join so many association
na Yes. nangyayari. You spread yourself thinly, hindi ba? Ang labo, no? Wala ka ng commitment. So, gano'n. So, Christine naman, ikaw naman, doon sa mga nagtatrabaho sa corporate life, ikaw dati na corporate life, all of a sudden you wanted to break out of that syndrome. Ano bang mapapayo mo ngayon? Siguro yung mapapayo ko po, kasi personally, yun din yung ginagawa ko before, na pagka meron kang gustong isang bagay or may gusto kong i-put up na business, better do it now. Siguro yung proper mindset lang na nothing is impossible. Pwede mong gawin or pwede mong magawa yung business na gusto mo kahit na maliit pa yung puhunan mo or malaki. Kasi pag hindi mo ginawa ngayon, hindi mo malaman kung ano yung opportunity na pwedeng mag-knock sa'yo in the future. So, yun yung lagi kong motto, na parang it's okay to start small, but syempre dapat do it now. Oo. But come to think of it, yung may mga tao kasi na ayoko magnegosyo kasi wala akong maliit yung puhunan ko. Eh kayo nagsimula talaga ng maliit na puhunan, di ba? Galing lang yan, sir, sa Christmas bonus naming dalawa nung 2019. Nagambagan kami ng tig 5,000 pesos. So, dun sa puhunan na yon, sabi ko, pagkakatiwala ko to, kahit 5,000 lang to. Kasi syempre, nung time na yun, maliit lang yung kakayanan ko. So, sabi ko, ibubuhos natin to, pero pagplanuhan natin mabuti. Kasi kahit maliit lang to, I think kung kakayanin nating mapalago to, better din. Kasi syempre, hindi naman natin alam na mag-grow, pero best lang lagi ang ginagawa namin. You Nakachamba. you do what is best within your means, di ba? In other words, importante yun. Huwag ka na mangarap ng gusto mo pero hindi mo naman kaya. Kung ano lang kaya mo, pag-isipan mo at pagbutihan mo, di ba? Yun ang importante doon. And again, you're an example, no? Kasi look at you. You started with 10,000. Now, where are you? In other words, dumami ng dumami, and the name Coffee Buddy is already a brand, no? Branding na yan, di ba? So, yun ang ano doon. Nakakatuwa kayo. Oh my gosh. Probably keep me abreast on when you are there now in the US, part of the exhibit, and rubbing elbows with different countries as well as the locals in the US. No? So, keep us in touch, Mark and Christine. Again, probably last year we were talking of 5. Now you're now talking of 12. I wonder what will be 2026 will be, no? It will be a big question mark. Siguro maso-surprise na lang ako kung ano mangyayari sa Coffee Buddy, correct? So yeah. Thank you. Yeah. So again, thank you for this Sunday morning talk with us and sharing the updates about Coffee Buddy. And remember, if you really want to get the best value, ayan naku, talagang 1 liter yan, 1 litrong kape. Siguro, if you don't want to share it, bahala ka. But again, siguro sabi nga nila Mark at Christine, be a buddy, di ba? So, share it, no? Share is caring, right? So again, thank you very much, Christine, Mark, and again, Thank you so Sir Boots. a great morning with you. Okay? Thank you, sir. Okay, Looking forward to thank it, you. sir.